Unang aksyon kaysa inaugurasyon. Gawa bago salita. 100 days ago, we were left not only with the mountains of death, but also with the mountains of garbage. 100 days ago, I was expecting to inherit a clean city. But what I got instead was a dirty one. Trash-littered city streets, which were full of uncollected garbage. The stain of bad governance also left its mark on city finances, which weigh down by billions of unpaid commercial obligation. Kaya mas minabuti ko munang eskubahin ang Maynila, alisin ang mga libag, kinuskos ang kadugyutan ng ating lungsod na kinaharap. Hindi po yan one-day gimmick, pero whole year program. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, until it becomes a habit. Bakit ba tayo porsigido dyan? Kasi sa paglilinis ay hindi lang daily activity of the city government, but a daily lesson to teach the people by example na maging zero tolerant tayo sa dumi at walang kaayusan. Sa loob ng 2 linggo, pag-upo natin, naibalik agad ang normal na garbage collection sa City of Manila. Bagay na aking ipinagpapasalamat sa kapwa ko kawani ng pamalang lungsod. Palakpakan natin ang mga taga-DPS. We owe it to them. Araw-araw, gabi-gabi. Talagang yung mga bulo-bunduking basura ay talagang isinantabi nila lahat, hinakot lahat. Dahil ang gusto ko, gumising kayo sa bagong administrasyon na parang walang nangyaring dumi ng nakaraan. Sa engineering, sa MDRRMO, thank you very much sa kanila. Ano ang mensaheng hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Hindi na siya MIA or what you call missing in action. As we proclaim to the world that Manila is now open for business, we also warn bad actors that is now close to crime. Hindi tayo unlad kung walang pakundangan ng paglabag ng mga batas, lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyat truck ng Arten, pumanatag kayo. Araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng gwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa Arten, nasa Hoyo na po. We will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up, and we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging image ng gobyerno that is so inefficient and it cannot even resolve street crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes. There is only crime. Kung hindi masugpo, ano na lang ay kakantsaw sa atin ng mga gustong mamuhunan sa ating lungsod. O mga tulongges, hindi natin masugpo, paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan,
kaayusan at pagsugpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, tumaas ng 9.2% ang crime solution efficiency ng Manila Police District. Ang ibig pong sabihin, as I have promised sa mga Tolonges at Tulisan sa Maynila, yes, I may not prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you, sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after crooks and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alinsunod na rin sa mga ipinangako ko matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia that I will build a smart government. And by smart government, a street smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lamang, pero kita sa ebidensya ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of crime, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do and coexist. Bakit ito ang focus natin? Simple lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management. One that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended, problems are solved, and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang Torre ng City Hall ay hindi ivory tower ng alkalde nyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang upuan. Mahigit 500 ang ating outside engagement mula Hunyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre 7 ng taong ito. Hindi kasama ang mga impromptu o madaliang inspeksyon sa kalye, sa estero at bangketa. Mayorship is also an outdoor sport. I cannot push for more change if I am a desk-bound pencil pusher or always behind the laptop screen. To inspire the people, we must lead by example, not simply to exhort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Tulad ng naganap, makailan lamang noong September 21. Nasaksiyan natin na maaaring maligaw ang kabataan ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilan lamang. With that, those kids, and I pity the parents, with all honesty, I, for one, as a parent, hinikayat na makapamerwisyo ng kapwa, makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapanakit ng kapwa. Nakalulungkot isipin, isang pamilya ng bata ang nangungulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman na takot niya na mapangalagaan lamang ang kanyang hanap buhay. Nagawa niyang ilagay ang batas sa kanyang kamay, na ngayon ay ang pamilya ay lumuluha din sa kalungkutan, dala ng pagkakakulong ng kanilang ama. Nakakalungkot. There is too many noise. Hindi pa ba tayo nabibingi? That's why we in the city of Manila, we let them investigate. We let them do their job. And we
as elected official, must do our job and obligations to the people of Manila. Kaya lahat ng dinistorbo, lahat ng ginulo, when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis Biahe and some others, I told them, bakit naman tayo ginanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. Eh sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You paid for it. And I told them, that same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahihinga mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga ang mga tagalungsod ng Maynila. Bago sila natulog, nalulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binangungot at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ang alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin, para lang kaming hindi natulog ng gabi. Ngunit hindi nabanggit, maaaring hindi napansin, the day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MHD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin, kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyan nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa Maynila. For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos, salamat sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Ngunit hindi lang pag-aari ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga magulang sa pag-aalala nila kung ano sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng landas. Kaya, anyway, way forward. I hope marinig to ng mga kabi-kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdadamot ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo rito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisiplina, magkusang disiplina. Walang karapatan ng sino man, kahit sa batas at sa mata ng Diyos, na binigyan ng karapatang mamerwisyo, manakit ng pisikal ng kapwa niya. Wala po yun. Technically and morally. But again, you're always welcome in the city of Manila. But those
people, I'm just awaiting for your warrant of arrest because there are some individuals who are still at large. The moment na lumabas yung warrant of arrest, sumuko ka na. Dahil tatalupang ko ang buong Pilipinas, papapanagutin kita sa mga tagalungsod ng Maynila sa batas ng ating bansa. Not today, not in our city. In Manila, we mean what we say, and we say what we mean. Here, those are the commitment, those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, ipinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamahalaan. Confidence sa puso't isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamahalaan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers, new investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city, now the vote of confidence takes the form of more business permits filed and higher revenue paid. Ngayon, sa ating layuning ibalik ang tiwala ng mga Manileño sa kanila pamamahala o pamahalaan, muli natin binuksan ang EBOS o ang Electronic Business One-Stop Shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa EBOS na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Dugot, pawis na buwis ay ginamit ng tama. Binigyan ng pagpapalaga ng kanilang pamahalang lungsod. At sa pamamagitan ng EBOS, sinuklian tayo ng taong bayan. Lumobo ang ating koleksyon sa business taxes at iba pang licenses at permit ng 552 million pesos. Sinalubong ang ating tax amnesty. Turin ninyo, wala na tayo pera, nag-amnestiya pa tayo. Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape. 141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang marami nag-iingay sa flood control issue na unang narinig at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalaan nito dito sa lungsod ng Maynila, tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etneb sa umaga, etneb sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na ang humusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalang lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, marami pang SOA.
Umalsa rin ang ating general fund collection, halos 2.2 billion pesos, kasama na ang NTA or National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We slashed the numbers of documents required, sped up the process, shorten the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprobahan. Mind you, bago maaprobahan ang renovation or fit-out project. Just imagine, 2 months. Ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buwang proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before the CDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for zoning fee today. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y hindi laway-laway lang. About 3 weeks ago, more or less a month ago, your MCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 22 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application, ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong umapila, from 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikom tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan mga restaurant, convenience store, bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Noong araw, pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo. Pero mo nagbabayad ka ng buwis, ang inalay lang sa'yo, ganitong kaliit na butas, at nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, 2,069 permits ang na-issue ng Office of the Building Official. Patunay na bumalik na muli ang tiwala at sigla ng infrastruktura sa pribadong sektor sa lungsod ng Maynila. Umabot sa 702 million pesos ang halaga ng proyekto ng kabuuang lawak na 67,526 square meters na na-issuehan ng nasabing permit. Muling nagtatayo, nag-i-invest, naniniwala sa ating lungsod ang ating mamamayan at negosyante. Kung may mga bagong bahay at gusali, may dagdag ding hanap buhay. Kung noong ay 18.9 million pesos lamang ang nalikom ng business permit mula July to September 2024. Ngayon, tumaas na mahigit kumulang 300% ang nalikom, amounting to 58.9 million pesos sa business tax.
Parehong buwan, parehong dami ng buwan. Parehong opisina, ang pinagkaiba, taon at pamunuan. Thanks to our people in business permit. As like what the Secretary of the CDC said a while ago, Director Mark, housing, education, healthcare, these businesses produces 12,752 jobs generated for the city of Manila and for our people. 7.1 billion pesos ang total investment na pumasok sa ating lungsod sa loob lamang ng nasabing panahon. Pati ang Hawker's Peak, saan ka nakakita? Nagbawas na ako, naglinis na ako, nag-clearing na ako. Pero ano ang naging epekto? Mula sa 7 million and 9 pesos, 90,000 pesos, noong July 1 to September of 2024, umakyat sa 10 million pesos in the same period but different year and leadership. Paano nangyari yon? Nagbawas na, tumaas pa ang kita. Kasi po, unti-unti nang nawawala muli si Eddie at Patty. Sa Manila Traffic Parking Bureau, noong Hulyo hanggang Setyembre 2024, 30 million pesos lamang ang kabuuang kita ng MTPB. Noong tayo'y pumasok, July and September, different year, different leadership, umakyat ng 37 million pesos ang kinita ng nasabing tanggapan. Maigpit pa ako niyan. Bakit kaya? Matanong natin sa ating mga sarili. Patunay na kapag maayos ang sistema, disiplinado ang mga enforcer at malinaw ang direksyon ng pamahalaan, may resulta, may koleksyon at may tiwala ang taong bayan. At pagsusumikap ng Office of the City Administrator, nakalikom din tayo ng karagdagang 38 million pesos mula sa contractor's tax. Natanggal na ang mga buhol-buhol, salasalabat na records ng ating mga revenue centers. Sa pangkalahatan, napabuti natin ang kalusugan ng ating pinansyal na kalalagayan. Hindi pa po tayo nakakaraos ng todo, malayo pa po tayo. Pero hindi na po tayo nag-iikaos. Kung dati nasa ICU tayo, ngayon pink of health na lang. Paano natin nagawa ito? What is our formula for fiscal stability that we so desire? Dagdag, bawas. Ulitin ko. Dati, negative yun. And let's make it positive. Dagdag, bawas. Dagdag na koleksyon through efficiency of collection, bawas gastos o walang kapararakang paggasta ng salapi ng taong bayan. We have diffused the budgetary time bomb that was the surge in job order. At maraming nakaka-relate dito sa loob. Kumpara noong January to June, 9,830 JO. At ang masakit, tatambay ka lang sa kanto, JO8 ka na. Sarap. Sana all maging tambay. You know what's JO8? 14,000 pesos. Wala kang gagawin. Tatanggalin mo lang ang poster ni Isko at Chi.
Sarap naman. Pero, ngayong July to December 2025, we now cut those things. And we cut the category of JO. Mataas na JO, mapanganib na trabaho. Magaang na trabaho, may JO pa rin, pero tama lang ang sweldo. So that we will erase and eradicate demoralization. Saan ka ba naman nakakita? Yung tagadala ng bag ni Direktor, JO8, yung lumulusong sa kanal, JO1. Pagpalitin ko kaya sila. And that is grave injustice to our fellow workers in the city of Manila. We should practice meritocracy based on merit and performance and danger of jobs. 7,023 na lamang po ang JO at 72% na gastusin ang ibinagsak nito. Now, let me show you. Today, we are going to have Meat Buster. As you can see in the screen, numbers don't lie. Sa aking mga minamahal na barangay chairman na nandito. Tingnan po ninyo, noong Disyembre, ang JO. January, February, uy, malapit na eleksyon. March na. April, magpapasya na ang tao. Natalo. Nung May. The thing speaks for itself. Sa mata ng mga abogadong mga naririto. Res ipsa liquitur. And what we need, what do we really need for us to operate, to us to function at the bare minimum? Tingnan po ninyo yung ginawa natin noong July. Yan lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Kung dumagdag ng kaunti, ay kung luluwag tayo. Tingnan po ninyo ang difference. That's how we were raped. Whether they accept it or not. That's how they utilize at some way. Pero, tingnan ninyo, ang masamang epekto ng ating ginawa sa lungsod. But then again, ang mga bayarin at ang ating binayaran, hindi lahat malaki. Pero, at least, sa katagang nababasa sa jeep, who does not pay? Hindi nila pwedeng ipukol sa atin. Bakit? Di baling hindi ako nakapag-aral. Di baling high school graduate lang ako. Di baling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Di baling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali. Hindi po ko manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot take. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. But that is the real situation. We, together as government, we must continue to honor our obligation to create certainty in government transaction. And that will send the message to the business sector, may gobyerno sa lungsod ng Maynila.
Kahit na nagkagaganyan-ganyan tayo, nairaos natin. District 1, District 2. See you tomorrow, District 3, District 4. See you the day after tomorrow, District 5, District 6. Hirap tayo, pero tuloy ang pensyon ng mga senior citizen natin. Sa aking mga minamahal na PWD, mga solo parent, steady muna kayo sa Gedli. Kaya mag-alala, malay nyo, hindi ko nga mukat maisip na makasisingil ako sa contractor's tax, and because of that, we have shared 58 million of that money to Pamantasan Lungsod ng Maynila. 25 million pesos of that money shared to our teachers at the very least. Ang dami nating utang, kaliwat kanan, ng ginawa nila. Pero, as I have said, kung manatag kayo, kikilalanin ko ang lahat ng iyon. Ipapiyait-piyait lang natin. Makakatawid din tayo. Makararaos din tayo. Naibalik na ang birthday cake. 35,380 na ating mga senior citizen. Nabalik na ang gatas. Kung may gatas sa matanda, sa mga nanay na nanonood, nakikinig, o nandito, may sorpresa kami para sa mga anak nyo sa mga darating na linggo. Napondohan din natin, nako, yari na naman ako. Nabigay na natin yung allowance ng PLM sa estudyante, may utang pa. Malamang, sabihin ng UDM, paano naman kami, Yorme? Steady lang kayo sa Gedli. Basta nakaluwag-luwag ako, Arya ng Arya, hanggang mayroon pang sinulid na nakaikit. Iari ako ng iari ang saranggola. At someday, somehow, aangat din tayo ng todo-todo. Aberya dito, aberya doon. 5-5 ang naging aberya. Maraming nasirang tahanan. Naipundar na gamit. Ngunit, bagamat ang inyong lungsod ay walang kapera-pera, hindi natin kinaligtan. In fact, tinaasan pa natin ang ating financial assistance sa mga nasunugan. From 10,000, ginawa natin 15,000 pesos per family. That is amounting to 62 million pesos so far. Sana wag nang madagdagan sa ating lungsod ng Maynila. But then again, dati-rati, pag nasunugan ka, maghihintay ka ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, ni ha, ni ho, hindi ka pa mabati ng pamahalaan. Pero ngayon, salamat sa ating mga kawani, sa City Accounting, sa Budget Office, sa City Treasurer, sunog kaninang umaga, payout ngayong gabi. Mabilis na rin sila umilos. I owe it to you. And thank you for listening on the principle behind it when I told you, hindi natin kagad mapapatayuan ng bahay ang mga nasunugan. Ngunit gusto ko maiparamdam sa kanila na may gobyernong pinagmamalasakit sila. Kaya muli, maraming salamat, City Budget. Yo, yo! Dudoy 2.0 sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Hey, hey, yo, yo! Dudoy palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Dudoy 2.0, laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. Banat makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy 2.0, laging trending ang kwento. From Luzon. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila!
Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like